Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po, Lini. Manatili tayong nakatayo para sa ating panalangin. Amen. Maaari na tayong umupo. Salamat po. Pakitignan nyo nga ang inyong katabi kung sino ang lumibad sa araw na ito. Wala po. Kung kaya't tayo ay bigyan natin ng ating mga sarili ng 3 bagsak. Ayan, yung kaya't dadako naman tayo sa alituntunin. Pakibasa nga po ang ating alituntunin. Umupo ng maayos. Kayo ba ay nakaupo ng maayos? Opo. Pangalawa. Makinig ng mabuti sa guro. Pangatlo. Itaas ang kamay kung may gustong sabihin sa guro. Pangapat. Tapusin ang mga inaatas na gawain. Ayan, naintindihan niyo ba ang ating alituntunin sa araw na ito? Opo. Kung kaya kung ganoon ay, sino ang nakakaalala sa ating natalakay nung nakaraan? Ma'am, O sige na, ano Robles. ni Pabungat ni Matsi? Sa tingin niyo, sino kaya ang mga tauhan sa kwento ni Matching at Pagong? Sino ang makakapagbigay? Rodelia? Si Pagong at Matching. Tama, si Pagong at si Matching. Meron pa ba? Wala na, ayan. Naiintindihan niyo nga ba talaga ang ating natalakay noong nakaraan? Kung kaya, tayo naman ay dadako sa panibagong tatalakayin. Handa na ba ang lahat? Opo. Yan, ang ating tatalakayin sa araw na ito ay patungkol sa pabula. Pakibasa nga po ang nasa harap. Isang pampanitikang uri na binibigay kahulugan bilang isang maikling katang-isip na kwento. Ito din ay gumagamit ng hayop o kaya mga bagay na walang buhay bilang tauhan kung saan tumikilos at nagsasalita na parang mga tao. Naintindihan niyo ba ang inyong nabasa? Opo. Ano nga ulit ang pabula? Ito ba ay isang walang buhay bilang tauhan kung saan kumikilos ang mga nagsasalita o tauhan? Opo. Ayan. Kung kaya handa na ba ang lahat para sa ating kwento? Ano kaya? Sino makakapagbigay kung ano kaya ang ating ikukwento or babasahin sa araw na ito? Meron ba? Wala po. Kung kaya't may ipapakita si Binibini na mga litrato at inaasahan kong inyong tutukuyin kung ano nga ba ang mga ito. Unang litrato. Ano nga ba ito? Ano ang nakikita niyo dito? Rodelia? Mga hayop po. Tama. Sa inyong palagay, ano kaya ang mga hayop na andito? Sino makakapagbigay ng sagot? Ma'am, animal na pato. Yes, ang pato ay Ilocano words. Ang pangalawa, litrato. Ano naman ito? Sino makakapagbigay? Ayan, sige nga, Joanne. Kuneho. Another, Han. Sige nga, Rodelia. Ang taga po. Ito ba ay daga? Ma'am Rabbit. Ito ba ay rabbit? Sa tingin niyo, ano nga ba ito? Tama, kundi ang nasa litrato ay ang daga. Dadako naman tayo sa pangatlo, litrato. Ano nga ba? Ito. Yes. Sa likod naman, ano nga ba ito? Anong nakikita niyo sa litrato? Lion Ma'am. Tama ba siya, lion ba ito? Opo. Ayan. Ano nga ba ang katauhan ng isang leon? Sino makakapagbigay? Sige nga, Joanne. Mabangis po. Ayan, mabangis. Ano pa ang nakikita niyo sa malakas litrato? kumain. Kumain ng... Na hayop. Ayan, pwede siyang kumain ng mga kasama niyang hayop. Ayan, mukhang nakikita ko na alam niyo ang nasa litrato. So, sa araw na ito, may alam ba kayo para sa ating ikwekwento? Wala po. Wala pa. So, ayan po pa, pupunta na tayo sa ating kwento. Ano nga ba ang hinahawakan ni teacher? Ang leon at ang daga. Ayan, handa na ba ang lahat para sa ating kwento?
sino ang nasa kagubatan? Ang leon. At sino ang nakakita kay Leon? Ang daga. Ayan, susunod. Naisip nitong makipaglaro sa kanya. Tuwang-tuwa siyang tumakbo sa likod ng natutulog na leon at umakyat panaong siya'y puto-puto. Tipid, masayang ani ng maliit na daga. Sino ang makapag-isip na makipaglaro sa Leon? Ang daga. Ano? Sino ang nagsabi ng yippee? Daga. Ayan, susunod naman. Nagising ang leon at ito ay sumigaw ng dumadong-dong. Ano nga ba ang kanyang isinigaw? Roar. Sige, patuloy. Binakman nito ang maliit na daga. Aray! Aray! Sabi ng daga. Ano ang sabi ng daga? Aray! Aray. Sunod. Kawawang daga ang hindi makawala. Binuksan ng leon ang kanyang bibig upang lunukin ang daga. Ano nga ba ang ginawa ng Leon? Dinakma. Dinakma niya ito at ang kanyang bibig ay kanyang ibinuka. Susunod. Takot na takot ang daga. Mahal na hari, maawa po kayo sa akin. Huwag niyo po akong kainin. Patawarin niyo po ako at tatanawin ko po itong isang malaking utang na loob. Wika ng maliit na daga. Pinatawanan lamang ito ng leon. Sino ang takot na takot? Ang daga. Sabi ng daga, mahal na hari, maawa po kayo sa akin. Sabi ng Daga. ayan, sino nga ba ang tumawa lamang? Haring leon. Si Haring Leon. Tayo ay magpatuloy. Pero siya ay pinagbigyan at ito'y kanyang pinakawalan. Maswerte ka at busog pa ako. Nakatapos ko lang kumain. O sige, huwag muna ako gagambalain. Muli, baka tuluyan kitang kainin. Wika ng leon. Nagkaripas ng takbo ang maliit na daga. Ano ang maswerte sa sinasabi ng kwento? Ang daga. Bakit nga ba hindi kinain ng Haring Leon ang maliit na daga? Dahil katatapos lang ng kumain ng haring leon. Haring Leon, dahil katatapos daw kumain ni Haring Leon at siya ay busog pa. Sige, magpatuloy. Pagkalipas ng ilang araw, umikot ang leon sa kagubatan. Gumawa ang mga mangangaso ng bigat para sa leon at sila'y nagtago habang hinihintay ito. Pagkalapit ng leon, agad nilang hinatak ang lubid at saka ay nakikipit. Umiyak ng napakalakas ang leon. Ayan, pagkalipas daw ng ilang araw, umikot ang leon sa mga kagubatan. Sino ang umikot sa kagubatan? Haring leon. Ayan, gumawa ng mga mangangaso ng bitag para sa leon at sila'y nagtago habang hinihintay ito. Sino ang mga nagtago? Mga ngaso. Nahuli kaya ang leon? Opo. Wala pang sinasabi pero tignan natin mamaya. Sino ang humiyaw ng malakas? Leon. Ayan, tayo ay magpatuloy sa ating kwento. Tinangkad niyang matakas, ngunit siya ay sawi. At ang mga mangangaso ay kumuha ng isang kariton sa bayan para madala ang leon. Iyaw ng iyaw pa rin ang leon nang marinig ng mga alot at ng daga ang iyaw nito. Kawawa naman ang hari, kailangan ko siyang tulungan. Wika ng daga. Ayan, sino nga ba ang nagtangkang tumakas sa lupi? Leon. Ito ba ay nakatakas?
ahas? Hindi po. At sino naman ang nakarinig ng hiyaw ng leon? Hayop at ng daga. Ayan, siya ay tinulungan wika ng maliit na daga. Ayan, aking nang babasahin. Nilapitan agad ng daga ang leon. Sino ang lumapit sa leon? Daga. Huwag kayong mag-alala, wika ng daga. Pag pakakawalan ko kayo, sabi ng maliit na daga, umakyat ito sa bintag at unti-unti niya kinagat ang lubid. Sino ang kumagat ng lubid? Daga. Ayan. Sa wakas, nakawala na ang leon. Napagtanto nito na may kakayahan din ang maliit na daga. Ano nga ba ang ginawa ni daga? Pinagat ng unti-unti ang leon. Lubid. Lubid, ma. Ang leon ba ang kinagat ng daga? Hindi po. Hindi, kundi ang lubid. Ayan, tayo ay magpapatuloy. Pakibasa. Maraming salamat, Bubuit. Mula ngayon, Malaya kang maninirahan dito sa aking kagubatan. Sinaklolo mo ang isang hari, kaya't ikaw ngayon ang ang prinsipe na aming kagubatan. Wikang pasasalamat ng leon sa maliit na daga. Salamat din po. Paalam hanggang sa muling wika ng daga. Sabi naman, maraming salamat, Bubuit. Ano nga ba ang Bubuit na sinasabi? maliit na nilalang. Ayan, maliit na nilalang gaya ni Daga. Muli ngayon ay malaya kang mainihiran dito sa aking gubat. Sino ang maniniran sa gubat? Si Daga. Ayan, malaya daw siya maniran sa gubat kasama si Leon. Ngunit, sabi na, salamat din po pala, paalam at hanggang sa muli wika ng daga. Ano nga ulit ang sabi ng daga? Salamat din po, paalam hanggang sa muli. Ayun, susunod. Pakibasa po. O saan ka pupunta? Ayaw mo bang muling maglaro sa aking buntot? Tanong na yun sa daga. Gusto, mahal na hari. Sagot nito. Masayang naglalaro ang daga sa buntot ng leon. Maya-maya ay bumalik ang mga aso na may dalang kulungan para sa leon. Ayan. O saan ka pupunta? Ayaw mo ba muli maglaro sa aking buntot? Sino ang nagsabi nito? Si Leon. Ayan, tanong ng leon sa daga. Gustong-gusto, mahal na hari. Sabi naman ng daga. At masayang naglalaro ang daga sa buntot ng leon. Maya-maya bumalik ang mga aso na may dalang malaking kulungan para sa leon. Ano ang hawak-hawak ng mga aso? Kulungan. Kulungan para sa leon. Yan, tignan pa natin ang susunod. Tumakbo ang leon at ang daga papunta sa mga aso at tumiyaw ng malakas ang leon dahil para matakot ang mga aso. Kumalipas ng takbo ang mga aso pabalik sa bayan. Mula noon naging magkaibigan ng leon at ang maliit na daga. Ayan, tumakbo ang leon at ang daga papunta sa mga aso at humiyaw ng malakas. Sa tingin nyo, natakot kaya ang mga tao? Papa! Kung kaya't sila ay nagsipagtakbuhan. Mula noon, naging magkaibigan na si Leon at ang daga. Sino nga ba ang sinasabi magkaibigan sa kwento? Si Leon. Si Leon at ang daga. Ayan. Si Leon at ang daga ang naging huling magkaibigan. Sabi naman dito sa aral, huwag tayong humusga o mga magmaliit ng mga tao base sa kanilang panlabas na anyo. Dahil hindi natin alam kung na may kakayahan silang itinatago at tumulong tayo kung mayroong nangangailangan nang walang hinihingi
ba kayo at natutunan sa ating alamat na ating natalakay? Opo. Sabi dito, tumulong tayo sa mga tao o sa mga nangangailangan na walang hinihinging kapalit. Ayan. Sa tingin ko, naiintindihan nyo at natukoy na natin ang alamat ni Leon at Daga. Ngayon naman ay tatanungin ko kayo. Ano nga ba ang ating natalakay sa araw na ito? Ang Leon at ang Daga. Ayan. Sino yung makakapagbigay ng tauhan sa kwento? Other hand? Sige nga. Ang Leon at ang Daga. Okay. Sino nga ba ang maliit na tauhan sa kwento? Sige. Ang Daga po, ma'am. Sino naman ang mabangis na sabi? Roar. Sige nga, Rodelia. Ang Leon po. Ayan, ang leon. Kung kaya sa araw na ito ay ipapangkat ko kayo ng dalawang grupo. Handa ba lahat? Opo! Ito ang unang grupo hanggang kay Feby at hanggang kay Cecil, isang grupo at pangalawang grupo. Ang gagawin lamang ninyo ay may grupo ako dito, may group dito, makikita ang inyong mga puntos. Kung kaya't pakiayos mo ang ating grupo. Dito ang unang grupo at pangalawang grupo. Teacher, may kapalit ko sa loob niya. Sige. Ang gagawin nyo lamang ay ipapakita ang larawang aking ibibigay. Paunahang itaas ang litrato kung ito ang aking nabunot sa kahon. Paunahan lamang po at aking bibigyan ng puntos ang kung sino ang mali. Maunang magtaas ng kanilang sagot at sa alam nyo ay mayroon din akong pa-premyo. Gusto nyo ba ang premyo? Opo! Ayan, kung kaya't ating nang sisimulan. Sumigaw ng handang-handa na ang mga handa. Handa! Handa na! Ayan, uhulot na si Bini-Bini. Unang tanong. Sino ang nagpakawala sa leon mula sa bitan? Ayan, sino kaya ang naunang nagtaas? Dito sila kami nagtaas. Anong grupo ito? Group 1. Isa na silang puntos. Pangalawa, magbibilang ako ng 3. Sino ang hindi inaasahan pero naging bayani sa kwento? Nanaw na kami, be. Ayan, parehas kayong nagtaas at nagsabay. Kung kaya, parehas kayong may puntos. Ayan. Allah, pati na rin. Sorry, isa lang ang puntos ng group 2. Ito naman, pangatlong katanungan. Sino ang maliit na hayop na tumulong sa bitan? Parehas na una kami, be. Ay, nagparehas na naman kayo. Kung kaya, bigyan ko kayo ng puntos. Yan. Isa pa. Iikot nyo naman yung litrato para sila ang magtatas. Ito ang katanungan. Sino ang unang gumawa ng kabutihan sa kwento? Nauwi na sila sa kabila. Be. Ayan. Three na kami. Anong group nyo? Group 2. Ayan, pantay na kayo. Be, pantay lang tayo. 3 puntos. May isa pa akong katanungan. Sino kaya ang magwawag-isa na makakuha ng 4 na puntos? Sino ang muntik na kumain sa daga? Yes, nauna kami, be. Nauna kanina. So, ano ang group 2? Yes, nanalo kami, be. Ilan ang puntos ng group 2? 4. At ilan naman ang puntos ng
ito, naiintindihan nyo na kung ano ang inyong hinahawakan na litrato. Kaya, pupunta na tayo sa kaparehas na gawain. Maghanap lamang ng inyong mga kaparehas at sagutin ito. Teacher, wala po kang palahang At pag-iayos ang inyong mga upuan. Maglabas ng malinis na papel. Teacher, kung wala pong papel na dala, hihingi ko. Sige, tingin ka. Friend, wala pong papel. Ayan. Sagutan lang. Pakibasa ang ating paluto mga bata. Sagutan ang mga katanungan at isulat ang sagot sa malinis na papel. Naintindihan ba ang ating paluto sa araw na ito? Opo! Kung kaya, inyo na ang gawin. Tapos na po. Sino ang gustong magbahagi ng kanilang sagot mula sa unang katanungan? Ano ang pamagat ng kwento? Sige nga, dito muna. Ang leon at ang daga. Tama. Ang leon ba at ang daga ang pamagat ng ating kwento? Opo! Pangalawang katanungan, pakibasa po. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kwento? Sino ang makakapagbigay? Sige, Jonel. Ang leon at ang daga po. Ang leon at ang daga, tama. Pangatlong katanungan, pakibasa mga bata. Ano ang katangian ng daga at leon? Ano nga ba ang katangian ng leon? Sino ang makakapagbigay? Sige, Feby. Leon, ano ang katangian ng leon? Mabait. Pwede bang tulungan natin si Feby? Sige. Mabait. Mabait ba ang leon? Opo. Mabait sa huli kasi naging kaibigan na nila ni daga. Ano nga ba ang katangian ng leon? Sige nga, Rodelia. Mabangis po. Tama, mabangis. At ang daga naman, ano kaya ang katangian ng daga? Sino makakapagbigay ng kanyang sagot? Sige. Matulungin po. Matulungin. Ano pa? Sige, Rodelia. Mabait po. Mabait. Sino pa? Ano pa? At matalas ang kanyang ngipin. Kasi yun yung pinakagat niya dun sa lubid. Kung kaya si Leon ay naging malaya. Sa apat naman na katanungan, ano ang nangyari sa Leon habang naglalakad sa kagubatan? Ano nga ba ang nangyari kay Leon? Sige, Cecil. Nahuli ng mga makamas. Tama, nahuli ng mga ngaso. Pang-limang katanungan, sino ang tinulungan ng daga? Sino pa ang gustong magbigay ng kanilang sagot? Sige nga. Ang leon po. Ang Leon. Tama. Si Leon ay tinulungan ni daga. Bakit nga ba tinulungan ni daga si Leon? Dahil, hindi nga, Dahil po nakulong ito sa lubid. tama, dahil nakulong si Leon sa lubid. Ayan, magaling na magaling kayong lahat. Kung kaya tayong tumayong lahat para bigyan natin ng ating mga sarili na good job clap. Alam niyo ba yun? Hindi po! Ganito lamang mga bata. 1, 2, 3, 1, 2, 3, good job! 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, good job! Maaari na tayo umupo. Kung kaya, sa araw na ito ay magtatanong na naman si Binibini kung ano nga ba ang ating napag-aralan o natutunan sa araw na ito. Ayan, unang katanungan. Bakit nga ba tinulungan ni daga ang leon? Sino makakapagbigay? Bakit nga ba? Sige nga, Kasi gusto niya lang. gusto ni Daga. dahil Gusto niya. gusto niya. Ano pa ang inyong kasagutan? Bakit nga ba? Sige, Rodelia. Ano? Bakit tinulungan ni daga ang leon?
Kasi naulit ko sa loob. Kasi dahil sa kwento, sa natin nabasa sa kwento, si Leon ay nahuli ng mga ngaso. Pangalawang katanungan. Dapat ba natin tulungan ang ating mga kapwa kababata or kahit may ginawa silang mali sa atin? Opo. Bakit? Bakit mo nasabi kailangan natin tumulong? Bakit natin kailangan tumulong sa mga nakagawa sa atin ng mali? Sige nga, pakibahagi niyo sa sagutan. Para po tayo naman ang nangangailangan ng tulong ay tutulungan. Tama! Dahil kapag tayo ay nangangailangan ng tulong, pwede silang tumulong din sa atin. Sabi nga kanina ng ating napag-aralan, tumulong tayo at kahit walang hinihinging kapalit or walang hinihintay na kapalit. So ayan, base sa inyong nakikita or may nakita na ba kayo na may binubuli or sinasaktan na ibang mga tao? Paano mo nasabing may nakita ka? Paano po teacher na lang sa araw ay naglalakad tapos binubulong po sa sinasabing baboy-baboy? Tama ba ang ganong ginagawa ng isang bata? Hindi po teacher. Ano nga bang ating gagawin kapag nakakita tayo ng ganon? Huwag tularan po, huwag nating gagayahin sila at tutulungan natin ang mga naaapi. Ayan. Sa araw na ito ay talagang napaka-husay nyo at nakinig kayo at nasagot nyo ang aking mga katanungan. Kung kaya may sasagutan tayo, punta tayo sa individual na aktibidad. Pakibasa ang ating panuto. Isulat ang X kung mali at check naman kung ito ay tama. Maaari nyo na gawin sa inyong mga malinis na papel. Tapos na ba? Apo. Pakipasa na lang po sa harapan o di kaya i-collect ni Romoles para ipasa sa akin. Ayan. So, talagang nag-enjoy ba kayo? Tayo lang lahat ay tumayo para sa ating club. Alam niyo ba ang club na ang galing-galing ko, no? Tayong lahat ay tumayo. Ganito lamang. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing ko, no? Yon, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing-galing ko, no? Tayo lahat ay umupo. Kaya sa araw na ito ay mababait kayo, nakinig kayo kay Bini-Bini. Alam muna tayong takdang aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikooperasyon sa araw na ito. Paalam mga bata. Paalam din po, Bini-Bini. Kung kaya, bibigyan ko na kayo ng inyong reward. Alam silang Gusto niyo ba ang reward na ito? Apo